ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mas lalong tumitindi pa ang pagkapraning nitong si Vanessa matapos ngang magkaroon na naman ng aberya ang kanilang rest house na tinutuluyan. Hindi na alam ngayon nitong si Vanessa kung sino pa ang kanilang kalaban. Wala namang kamalay-malay ngayon ang pamilya Panganiban na nasa loob lang pala ng naturang tahanan ang kanilang kalaban. Dahil naunahan na nga sila nitong si Trixie bago pa sila makarating sa naturang rest house. Doon ay tumuloy si Trixie sa attic na kung saan wala ngang nakakaalam. Sarado ang naturang pintuan, kaya naman sa unang araw ay pinatikim agad ni Trixie ng kahindik-hindik na takot ang anak ni Vanessa na si Mikay. Nagmaskara itong si Trixie ng talagang nakakatakot na manika na halos manigas nga ang panga nitong si Mikay sa kakasigaw. Sa tindi kasi ng takot, agad ngang tumakbo si Mikay papunta sa kanyang daddy Marco. Kaya tinanong ni Marco si Mikay kung ano ang nangyari. Paulit-ulit ngang pinaliwanag ni Mikay ang kanyang nakita. Subalit, nang silipin nga ngayon nitong si Lexie ang mga CCTV footage ay ni isa, wala ngang nahagip. Kaya dito nga sinabi ni Yaya Biron na baka may multo ang naturang rest house. Kaya anya pa nito nga si Marco na wag umano masyadong nagpapaniwala sa mga nakikita at naririnig ng kwentong bayan ni Yaya Biron. Dahil mas lalo lang natatakot si Mikay. Kaya mas mabuti kung magdadagdag na lamang sila ng mga security personnel sa paligid ng naturang rest house. Wala ngang kaalam-alam itong si Trixie na magpapadala pala itong si Madam Sylvia ng mga security personnel. Kaya dito kumilos na si Trixie ng mas mabilis at inuna niya na si Yaya Viron. Dito niya ininjeksyonan si Yaya Viron na para maparalyze ito at hindi na makapagsalita at makakilos. Tuwang-tuwa si Trixie sa kanyang mga ginawa. At dito na tuluyang nagpaalam si Yaya Biron dahil matapos nga ang ginawa ni Trixie ay isusunod na nga nito si Madam Sylvia. Kaya naman nang hampasin na ni Trixie ng kung anong matigas na bagay ang ulo ng dating nobyo ni Madam Sylvia, ay agad ngang dumating si Madam Sylvia at nakita ang nangyari. Kitang-kita ni Madam Sylvia kung sino ang salarin at ito nga si Trixie. Para hindi na umano makapagsumbong pa itong si Madam Sylvia, ay inunahan na nga siya ni Trixie at hinampas din ni Trixie ang ulo ni Madam Sylvia. Kaya nawalan ito ng malay. Agad ngang itinago ni Trixie si Madam Sylvia at ang lalaking kalaguyo nito para hindi na mapansin na unti-unti na palang nawawala isa-isa ang mga tauhan sa naturang rest house. Kaya maya-maya pa ay dito na naghahanap ang mga iilan dito kay Yaya Viron, Madam Sylvia, dahil kanina pa umano nila hindi nakikita. Kaya naghahagilap sila. Sa laki kasi ng bahay ay talaga namang mahihirapan sila isa-isahin agad ang mga naturang kwarto. Kaya nang puntahan na ni Lexie ang kwarto ni Yaya Viron, agad niyang nakita ang aparador na kung saan bigla na lamang nalaglag itong si Yaya Viron. Wala ng buhay at nakatali pa ang leeg. Kaya takot na takot si Lexie. Tumakbo ito papunta kay Marco at sinabi niya ang kanyang nakita. Hindi makapaniwala ngayon si Marco dahil bukod kay Angel
Sino pa ba ang kanilang kalaban? Kaya naman halos masiraan nga sila ng bait sa kakaisip kung sino pa talaga ang kanilang kalaban dahil alam ni Marco na sinabi rin ni Inspector Vergara na itong si Angel ay nasa loob lang ng health facilities at imposible itong makatakas dahil dinala umano itong si Angel sa kwarto na kung saan siya lang ang mag-isa dahil nagwala umano ito sa loob ng naturang health facilities at namintang pa ito. Kaya naman bilang kaparusahan ay dito nga nilagay itong si Angel na para bang siya ay nakabartolina na. Kaya naman patuloy ang pag-iimbestiga ngayon nitong si Inspector Vergara. Pumunta ito sa rest house ng mga panganiban kinaumagahan at dito na pinaghahanap si Madam Sylvia dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin makita at hindi rin sumasagot ang cellphone nito. Kaya matindi ang pag-aalala ngayon ni Marco para sa kanyang ina. At dito na sinabi ni Inspector na dapat umano ay magdoble ingat sila dahil hindi nila alam na baka isa sa kanila ang may masamang intensyon sa kanilang pamilya. Kaya naman dito naglagay sila ng dagdag na seguridad